Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangalagaan ang kalusugan ng ating mga nakatatanda. Sa loob ng maraming taon ng aking pagseserbisyo, marami na akong nakitang kwento ng pagtanda, mga kwentong may kalungkutan at mga kwentong puno ng inspirasyon. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isa sa mga pinakakapansin-pansin at nakapagbibigay pag-asang kwento na aking nasaksihan. Ito ay ang kwento ng isa sa aking pasyente, si Lolo Simeon. Ilang dekada na ang nakalipas, sinabihan siya ng mga doktor na magdahan-dahan na sa buhay. Ngunit ngayon sa edad na 92, siya pa rin ay nagmamaneho. Sa loob ng 30 taon, hindi siya nagkakasakit kahit isang simpleng sipon. At huwag ninyong isipin na ito ay dahil sa swerte lamang. Ang lahat sa kanyang buhay ay nagbago dahil sa 5 simpleng gawi. Ang ilan sa mga ito ay napakapundamental na marahil ay iisipin ninyong imposible itong magdulot ng malaking pagbabago. Ngunit para kay Lolo Simeon at sa marami pa, ito ang naging susi. Narito ang mga bagay na ginagawa niya ng iba at ang mga dahilan kung bakit baka gusto ninyong simulan ang mga ito ngayon din. Unang gawi ang paggalaw sa umaga bago pa man tumapak sa sahig. Tuwing umaga bago pa man dumampi ang kanyang mga paa sa malamig na sahig, sinisimulan na ni Lolo Simeon ang araw sa isang mahalagang ritual. Hindi ito stretching o ehersisyo sa karaniwang paraan. Tinatawag niya itong pagsesenyas sa katawan. Isang paalala na sa araw na ito, tayo ay kikilos, hihinga at mabubuhay ng may sigla. Sinimulan niya ang gawaing ito noong siya ay 22 taong gulang. Narinig niya mula sa isang kapwa-doktor na ang unang kalahating oras pagkatapos magising ay ang panahon kung kailan pinakamabilis tumanda ang katawan. Isipin po ninyo, ang inyong neurological system o sistema ng nerbiyos ay para pang nagpupunas ng muta sa kanyang mga mata mula sa pagtulog. Ang inyong mga kasukasuan ay naninigas pa at ang inyong dugo ay mas malapot at mabagal ang daloy. Ngunit ano ang ginagawa ng karamihan sa atin? Nagmamadali. Babangon sa kama, dadamputin ang cellphone at sasalubungin agad ang stress ng buong araw. Ginagawa ni Lolo Simeon ang kabaligtaran. Habang nakahiga pa sa kanyang likod, nagsisimula siya sa paghinga ng malalim ng 3 beses. Dahan-dahan niyang ipinapasok ang hangin sa kanyang baga at dahan-dahan ding inilalabas. Pagkatapos, iginagalaw-galaw niya ang mga daliri sa paa, iniuunat ang mga daliri sa kamay, at dahan-dahang iniikot ang kanyang mga galang-galangan at bukong-bukong. Ang buong prosesong ito ay tumatagal lamang ng halos 90 segundo, pero ang mensaheng ipinapadala nito sa bawat kalamnan, litid at kasukasuan ay malinaw at malakas. Gising na, kailangan ka ngayon. Maaaring isipin ninyo na ito ay isang maliit at walang kwentang ritual, ngunit ang epekto nito ay malawak. Nagbibigay ito ng daloy ng dugo sa kanyang mga braso at binti, nagpapadala ng sariwang oksiheno sa kanyang utak at nagbibigay ng kamalayan sa kanyang bawat galaw. Pinapabuti nito ang sirkulasyon, pinapakalma ang kanyang sistema ng nerbiyos at higit sa lahat, binabawasan ang panganib ng pagkahulog, isang malaking alalahanin
para sa ating mga senior. Ito ay sinusuportahan ng pananaliksik mula sa National Institute on Aging sa Amerika. Ang mga magagaan na paggalaw sa umaga ay naiugnay sa mas magandang antas ng enerhiya, kalinawan ng isip, at mas mahusay na balanse sa mga nakatatanda sa buong araw. Baka iniisip ninyo pa rin, napakasimple naman yan, Dok. Hayaan ninyong ikwento ko ang dating routine ni Lolo Simeon. Noong siya ay 100 anyos, gumigising siyang naninigas ang buong katawan. Ang utak niya ay malabo pa at ang kanyang mga binti ay tila may pabigat. Halos kaladkarin niya ang sarili papuntang banyo. Isang beses natapilok pa siya sa sarili niyang tsinelas dahil hindi paggising ang kanyang mga paa. Doon niya napagtanto kung hindi niya bibigyan ng senyas ang kanyang katawan, ito ay patuloy na pipindot sa snooze button ng buhay. Mula noon, hindi na niya ito pinalampas. Ginagawa niya ito bago pa man niya tingnan ang balita, bago pa man siya magtimpla ng kape. At kung sakaling makalimutan niya ang kanyang katawan na mismo ang nagpapaalala sa kanya sa pamamagitan ng paninigas at pananakit, ang kapangyarihan ay wala sa pag-uunat mismo. Ito ay nasa ritual sa pagiging regular nito. Ayon sa mga pag-aaral na inilathala ng Mayo Clinic, ang regular na morning mobility exercises ay maaaring magpababa ng mga inflammatory indicators, mga panukat ng pamamaga sa katawan, magsulong ng kalusugan ng kasukasuan, at kahit na makatulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo sa mga senior citizen. Hindi po ito haka-haka. Ito ay siyensya. Ang kagandahan dito, hindi mo kailangan ng yoga. Hindi mo kailangan ng mamahaling yoga mat. Hindi mo man lang kailangan bumangon sa kama. Ang kailangan mo lang ay 90 segundo para magpadala ng mensahe sa iyong mga kalamnan. Magkasama pa rin tayo sa laban na ito. Kaya isipin po ninyo ito, kailan ninyo huling binati ng magandang umaga ang sarili ninyong katawan. Dahil ang pagtanda ay isang unti-unting proseso. Nangyayari ito sa mga tahimik maaga at nakakaligtaang sandali na tulad nito. At iyon din ang mga sandali kung kailan maaari kang magsimulang muli. Ikalawang gawi, ang gintong inumin na pumigil sa kanyang pagkakasakit. Tuwing umaga pagkatapos niyang gumalaw, may iniinom si Lolo Simeon na sa loob ng mahigit 30 taon ay pumigil sa kanyang pagkakasakit. Hindi ito isang suplemento, hindi ito gamot, at lalong hindi ito isang powdered superfood na nagkakahalaga ng libu-libong piso na mabibili online. Ito ay isang baso ng maligamgam na tubig na may piga ng lemon o kalamansi, isang kapat na kutsarita ng luyang dilaw, turmeric, at isang kurot ng pamintang durog. Iyon lang, huwag nating maliitin ang pagiging simple nito. Ito ay isang napakamakapangyarihang gawi. Ito ang unang bagay na pumapasok sa kanyang sistema tuwing umaga, at ito ang paraan niya para palakasin ang kanyang panunaw, bawasan ang pamamaga, at patatagin ang kanyang immune system bago pa man siya mag-almusal. Himayin natin ito. Una, ang sariwang katas ng lemon o kalamansi. Ito ay siksik sa vitamin C, isang malakas na antioxidant na sumusuporta sa pagbuo ng mga white blood cells, ang ating mga sundalo sa unang linya ng depensa ng immune system. Ngunit hindi lang pinipigilan ng vitamin C ang pagkakasakit. Ayon sa Linus Pauling Institute
ng Oregon State University, nakakatulong din itong paikliin ang tagal ng sakit, lalo na para sa mga matatanda. Bukod dito, pinasisigla nito ang atay na gumawa ng apdo-bile na mahalaga para sa malusog na sistema ng panunaw at tumutulong na maiwasan ang pagkaipon ng mga lason sa katawan. Nagtataka ba kayo kung bakit bumabagal ang panunaw habang tumatanda? Madalas ito ay dahil sa mababang stomach acid. Ang lemon o kalamansi ay tumutulong na itama ito. Sumunod ang luyang dilaw o turmeric. Ito marahil ang pinakamakapangyarihang anti-inflammatory root na matatagpuan sa kalikasan. Naglalaman ito ng isang compound na tinatawag na curcumin. Sa daan-daang peer-reviewed studies, napatunayan na ang curcumin ay nagpapababa ng mga inflammatory markers sa katawan. Habang tayo ay tumatanda, ang mga marker na ito ay tumataas at maaaring magdulot ng pananakit ng kasukasuan, arthritis, mga malalang sakit, chronic illnesses, at maging ng paghina ng pag-iisip. Ayon sa isang pag-aaral sa journal na Frontiers in Pharmacology, ang pag-inom ng curcumin supplements ay nakatulong na palakasin ang immune system ng mga matatanda at bawasan ang oxidative stress, pinsala sa ating mga selula. Ngunit narito ang sikreto, ang pamintang durog ay hindi lang pampalasa. Ito ang activator o pampagana. Naglalaman ito ng isang sangkap na tinatawag na papain na maaaring palakasin ang pagsipsip ng katawan sa curcumin ng hanggang 2,000%. Kung walang paminta, halos hindi nakakarating ang curcumin sa ating daluyan ng dugo. Nasasayang lamang ito. Ang pagsasama-sama ng tatlong sangkap na ito ay lumilikha ng tinatawag ni Lolo Simeon na kanyang golden glass o gintong inumin. Ang paggawa nito ay wala pang 5 minuto. Magpakulo lamang ng 1 tasa ng tubig at hayaan itong maging maligamgam, hindi kumukulo. Idagdag ang katas ng kalahating lemon o 13/4 na piraso ng kalamansi, 1 kapat na kutsarita ng pulbos ng luyang dilaw at 1 kurot ng pamintang durog. Haluin, inumin at hayaan itong gumawa ng milagro. Sa loob ng 30 taon, halos araw-araw niya itong iniinom. Hindi dahil nabasa niya ito online, wala pang internet noon nang magsimula siya, kundi dahil naramdaman niya ang pagkakaiba. Bago niya sinimulan ang gawin na ito, palagi siyang may nananakit na kasukasuan tuwing taglamig, sinus infection 2 beses sa 1 taon at isang palaging pakiramdam ng kabigatan at pagiging matamlay pagkatapos kumain. 2 linggo matapos niyang simulan ang gawin na ito, napansin niya ang pagbuti sa kanyang panunaw. Hindi na siya bloated o sinisikmura. Ang kanyang mga kasukasuan ay mas gumaan. Wala siyang ibang binago. Pagkalipas ng ilang buwan, napagtanto niya na halos 1 taon na siyang hindi nagkakasakit. Mula noon, naging tapat na siya rito. Nakatatagpo pa ba siya ng mga virus? Oo naman. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi na naglalatag ng red carpet para sa mga ito. Ang kanyang katawan ay gising, alerto at handa. Tulad ng ritual ng paggalaw sa umaga, ang gintong inumin na ito ay isang senyas. Sinasabi nito sa kanyang katawan, ngayong araw, tayo ay nasa opensa, hindi sa depensa. Hindi mo kailangan ng mamahaling suplemento
at masalimuot na pamamaraan. Ang kailangan ng iyong katawan ay maliliit at regular na ritual na nagsasabing, inaalagaan kita. Kaya bukas, bago pa man mabasag ang itlog o masunog ang pandesal, magtimpla ka ng iyong sariling gintong inumin. Habang iniinom mo ito, tandaan na hindi ka lang umiinom ng isang inumin. Gumagawa ka ng isang paninindigan para sa iyong kalusugan. Ikatlong gawi, ang paglalakad na nagpapagaling, hindi lang ehersisyo. Ginagawa ni Lolo Simeon ang isang desisyon ang maging malusog, hindi dahil sa pagkakataon. At para sa kanya, ang paglalakad ay para sa pagpapagaling, hindi lang para sa ehersisyo. Araw-araw, umulan man o umaraw, lumalabas siya para sa isang 20 minutong anti-inflammatory stroll o paglalakad na panlaban sa pamamaga. Walang cellphone, walang headphones. Paghinga at paggalaw lamang. Ang paglalakad ay madalas na minamaliit. Tinitingnan ito ng marami bilang isang fallback option kapag hindi mo na kayang tumakbo. Ngunit masasabi ko sa inyo bilang isang doktor at base sa karanasan ni Lolo Simeon, ito ang pundasyon. Noong nasa 60s pa lang siya, nag-jogging siya dahil naniniwala siyang kailangan ang pagpapawis para manatiling bata. Pagkatapos natuklasan niya ang isang pag-aaral na nagpabago sa kanyang buhay. Sinasabi nito na ang simpleng paglalakad ay maaaring magpabuti ng memorya, makontrol ang asukal sa dugo, magpababa ng systemic inflammation, pamamaga sa buong katawan, at kahit na magpababa ng panganib na mamatay ng maaga ng hanggang 39%. Sa puntong iyon, itinigil niya ang paghahabol sa pawis at niyakap niya ang ritmo ng paglalakad. Makikita ninyo, ang paglalakad ay hindi lamang tungkol sa paggalaw ng iyong katawan pasulong. Ito ay tungkol sa paglalagay ng lahat ng bagay pabalik sa tamang lugar. Ang iyong sistema ng nerbiyos, ang iyong lymphatic system na nag-aalis ng basura sa katawan, ang iyong mga kasukasuan, at maging ang iyong isip. Ang sikreto ay ang paglalakad niya ng maikling distansya, araw-araw, anuman ang mangyari. Hindi niya ito pinalalampas kahit na ito ay sa paligid lamang ng kanilang kanto. Nakita niya kung ano ang nangyayari kapag hindi siya disiplinado. Hindi dahil sa wala siyang disiplina, kundi dahil nararamdaman niya ang epekto. Sumasakit ang kanyang mga kasukasuan. Naninigas siya. Nagiging malabo ang kanyang isip at bumabagal ang kanyang panunaw. Ngunit kapag siya ay naglalakad, pakiramdam niya ay isa siyang makina na mahusay ang langis. Ang kanyang mga tuhod ay nananatiling maluwag, ang kanyang mga balikat ay gumugulong pabalik, at ang kanyang saloobin ay gumaganda. Pagbalik niya sa bahay, pakiramdam niya ay nareset siya. Ito ay sinusuportahan ng siyensya. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa British Journal of Sports Medicine, ang mga nakatatanda na naglakad ng 20 minuto lamang ay nagpakita ng mas mababang antas ng C-reactive protein, isang pangunahing panukat ng pamamaga. Ayon naman sa isa pang pag-aaral mula sa Stanford University, ang paglalakad ay nagpapabuti ng pagkamalikhain at kalinawan ng isip ng higit sa anumang aktibidad na nakaupo. Ngunit gusto ninyong malaman kung ano ang talagang kumumbinsi sa kanya.
Mga 25 taon na ang nakalilipas naging abala siya at hindi nakapaglakad sa umaga. Ipinangako niya sa sarili na gagawin niya ito mamaya, ngunit nalimutan na niya. Sa araw na iyon, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang siya ay matanda. Hindi pagod o masakit, kundi matanda na para bang ang kanyang mga baga ay nawalan ng kakayahang umunat at ang kanyang mga kasukasuan ay hindi sa kanya. Doon niya napagtanto na ang paglalakad ay hindi isang pagpipilian. Ito ay gamot. Ngayon, iniinom niya ang kanyang pang-araw-araw na pamamaroar na paglalakad na parang gamot. Nagsusuot siya ng sapatos na may suporta. Nagsisimula siya ng dahan-dahan humihinga ng malalim, 4 na segundo, papasok 6 na segundo palabas. Nakatuon siya sa kanyang paghinga. Pinapanatili niyang bukas ang kanyang dibdib sa pamamagitan ng dahan-dahang pagindayog ng kanyang mga braso. At narito ang isang bagay na maaaring ikagulat ninyo, ngumingiti siya habang naglalakad. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil ang pagngiti mismo ang nagpapasaya sa kanya. Ang simpleng pagkilos ng pagngiti ay nagpapagana sa iyong vagus nerve, isang malakas na bahagi ng sistema ng nerbiyos na kumokontrol sa pamamagatibok ng puso at maging sa panunaw. Ayon sa isang pag-aaral sa journal na Psychosomatic Medicine, ang pagngiti ay nagpapahusay sa mga benepisyong pampatanggal ng stress ng ehersisyo, lalo na kapag gumagalaw. 15 minuto sa isang araw, naglalakad siya, humihinga at ngumingiti. At iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas sa loob ng mga dekada. Ang paglalakad ay nagbibigay sa iyo ng enerhiya. Hindi ito kumukuha nito. Hindi mo kailangan ng mamahaling kagamitan, perpektong panahon o kahit na maraming oras. Ang iyong katawan ay idinisenyo upang gumalaw at bawat hakbang ay nagpapatunay na kaya mo pa ring gawin ito. Kaya kung ikaw ay nakakaramdam ng pagod, pagkalito o pagkakatali, huwag maghintay ng inspirasyon. Isuot ang iyong sapatos, buksan ang pinto, at himukin ang iyong katawan na magsimulang muli. 4 na gawi. Ang bitamina na hindi bitamina, ang lakas ng protina. Sa loob ng mahigit 50 taon, wala ni isang bitamina na pinalampas si Lolo Simeon. Hindi ito isang tableta, hindi ito isang mahiwagang mineral. Ito ay isang bagay na mas fundamental, ang protina. Makikita ninyo noong umabot siya sa kanyang ika-60 na kaarawan, inakala niyang kumakain siya ng malusog. Kumakain siya ng prutas, gulay, whole grains, at umiinom pa nga ng multivitamins paminsan-minsan. Sa kabila nito, patuloy siyang nawawalan ng lakas. Pagsapit ng kalagitnaan ng umaga, bagsak na ang kanyang enerhiya. Nagsimula siyang maging makakalimutin sa mga pangalan, sa kung saan niya inilagay ang kanyang mga susi, at kung minsan, kahit kung nakapagtanghalian na ba siya. Inakala niyang ito ay bahagi lang ng pagtanda. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang doktor noon na ito ay simpleng kakulangan sa protina. Lumalabas na pagkatapos ng edad na 60, bumababa ang kakayahan ng iyong katawan na sipsipin at gamitin ang protina mula sa iyong kinakain.
Kaya kailangan mo ng mas marami, hindi mas kaunti, upang mapanatili ang iyong kalamnan, memorya kaligtasan, sa sakit, immunity, at kakayahang magpagaling. Dahil dito, ganap niyang binago ang kanyang almusal. Sa halip na pandesal at kape o cereal, sinimulan niyang kainin ang tinatawag niyang almusal para sa utak at katawan. Simple lang ito, isang tasa ng Greek yogurt, isang dakok ng walnuts, ilang piraso ng blueberries, at isang nilagang itlog. Iyon ay nagkakahalaga ng higit sa 25 gramo ng dekalidad na protina, kasama ang mga antioxidant na sumusuporta sa utak, malusog na taba, at mga katangiang panlaban sa pamamaga. Bakit ito napakahalaga? Dahil hindi ka lang nito binubusog, pinapalakas ka nito. Ang protina ay hindi lang para sa mga bodybuilder. Ito ay para sa iyong immune cells na literal na gawa sa mga amino acid. Ito ay para sa mga enzyme na nag-aayos ng mga nasirang tissue. Ito ay para sa mga neurotransmitters na nagpapanatili sa iyong isip na matalas. Ayon sa isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga matatanda na kumakain ng 25 hanggang 30 gramo ng protina sa bawat pagkain ay may mas mahusay na lakas ng kalamnan, mas kaunting araw sa ospital, at kahit na mas mahabang buhay. Sa isa pang pag-aaral mula sa Tufts University, natuklasan na ang mga senior na kumain ng mas maraming protina ay may mas mahusay na mga tugon sa immune system laban sa mga sakit at bakuna. Ang kalakasan ay kasing halaga ng katatagan, resilience. Gayunpaman, hindi lahat ng protina ay nilikhang pantay-pantay. Nakatuon si Lolo Simeon sa mga protina na kumpleto, ibig sabihin ay naglalaman sila ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acid. Ang itlog ay perpekto. Ang Greek yogurt ay nagbibigay ng kumpletong protina, calcium, at probiotics. Ang walnuts, bagamat hindi kumpleto, ay isang mahusay na mapagkukunan ng omega-3 fatty acids at mga compound na panlaban sa pamamaga. Ang blueberries naman ang nagsisilbing pandikit na antioxidant na nagbubuklod sa lahat. Hindi lang siya pinapanatiling busog ng almusal na ito, kundi pinapanatili rin siyang matatag. At ito ang isang bagay na ikinagulat niya, naging stable ang kanyang blood sugar level. Dati bumabagsak siya pagsapit ng 11 ng umaga, ngunit ngayon dumidiretso siya sa umaga na parang 40 anyos lang ulit. Kahit may mga appointment siya, mahahabang biyahe, o mga pagpupulong siya, ay matatag at alisto dahil sinimulan niya ang araw sa kung ano talaga ang mahalaga. At hindi kailangang maging komplikado. Sa ilang araw, binabago niya ito toast na may kesong puti, cottage cheese, o sinangag na may kaunting tinadtad na manok at dinurog na flax seeds. Kung medyo masipag siya, gumagawa pa siya ng lentil scramble. Ngunit ang payo ay nananatiling pareho, laging unahin ang protina, lalo na sa almusal. Sa puntong iyon, nagpapasya ang iyong katawan kung paano ito gagana sa buong maghapon. Di mo naman paaandarin ang isang sasakyan gamit lang ang usok. Hindi ba? Kaya bakit natin ginagawa iyon sa ating sarili? Ang almusal na mayaman sa protina ay isang pangangailangan, hindi isang luho. Anuman ang iyong edad o background, maaari mo itong simulan bukas.
dahil mas mahalaga sa iyong katawan kung paano mo ito pinapakain ngayon kaysa sa kung gaano ka nakatanda. Ikalimang gawi ang pag-iisip na gumagabay sa katawan. Nagkakasakit muna ang isip bago ang katawan. Ito ang isang bagay na walang doktor na nagsabi kay Lolo Simeon, ngunit ito ang kanyang natuklasan. At kung gusto mong manatiling bata, totoong bata, kailangan mong magsimula doon. Tuwing umaga, bago pa man siya makipag-usap sa sinuman o tumingin man lang sa lagay ng panahon, gumagawa siya ng tinatawag niyang mental tuning o pagtutono ng isip. Hindi ito pagninilay-nilay meditation o therapy. Ito lang sa loob ng 3 minuto nananatili siyang tahimik at ini-imagine o ginugunita ang uri ng araw na nais niyang maranasan. Hindi niya iniisip ang mga bayarin, ang mga kailangang gawin o ang trapiko. Ini-imagine niya kung ano ang gusto niyang maramdaman, kalmado, malakas, matatag at matulungin. Pagkatapos, ini-imagine niya ang kanyang sarili na dumadaan sa araw na iyon na taglay ang mga damdaming iyon, kalmado sa pakikipag-usap, ligtas sa likod ng manibela at kontento sa anumang darating. Maaaring hindi ito mukhang malaking bagay, ngunit ito ang pinakamakapangyarihang bagay na kanyang ginagawa. Makikita ninyo hindi kayang ipagkaiba ng iyong utak ang isang pangyayaring matingkad na na-imagine sa isang totoong karanasan. Ang kasabihang iyan ay hindi tungkol sa motibasyon. Ito ay tungkol sa neurobiology. Gamit ang fMRI scans, ipinakita ng mga mananaliksik sa Harvard at ni Dr. Joe Dispenza na kapag matingkad na ini-imagine ng mga tao ang paggawa ng isang aktibidad, ang parehong bahagi ng kanilang utak ay umiilaw na para bang ginagawa talaga nila ito. Sa paglipas ng panahon, binabago nito ang mga koneksyon sa iyong sistema ng nerbiyos. Sa madaling salita, maaari mong turuan ang iyong katawan na maging kalmado, alerto at nakatuon bago ka pa man umalis ng bahay. Bakit ito mahalaga? Dahil ang stress hindi ang bakterya o heredity ang pangunahing sanhi ng paghina ng immune system. Pinapataas nito ang cortisol na nagpapababa ng immunity, sumisira sa mga selula ng utak at kahit na pumupunit ng kalamnan. Bilang mga senior, iba rin ang paraan natin sa pagharap sa stress. Lumalabas ito bilang biglaang sakit, pagkapagod, at pagkalito. Ngunit nagbabago ang lahat kapag naglaan ka ng 3 minuto tuwing umaga upang magtakda ng intensyon. Hayaan ninyong magkwento ako. Mayroon siyang kaibigan, maraming taon na ang nakalipas si Mang Roberto, na kaedad niya at may katulad na kasaysayan ng kalusugan. Ngunit si Mang Roberto ay palaging nababalisa sa pera da palwa, sa politika, sa balita. Palagi siyang nasa fight or flight mode. Isang araw bigla na lang siyang bumagsak dahil sa isang kondisyon sa puso. Nang gumaling siya, hindi na naging pareho ang mga bagay. Bakit hindi ka natataranta? Tanong niya kay Lolo Simeon. Hindi ka ba nag-aalala? Ang pag-aalala ay isang magnanakaw, babala ni Lolo Simeon sa kanya. At tuwing umaga, sinisigurado kong nakakandado ang pinto, ang intensyon, ang unang hakbang at ang katatagan, ang huling resulta. At narito ang pinakamagandang bahagi, kung saan napupunta ang iyong isip, susunod ang iyong katawan. Manatiling kalmado,
at ang iyong immune system ay nagiging mas aktibo. Ang iyong presyon ng dugo ay bumababa, ang iyong memorya ay bumubuti, at maging ang iyong panunaw ay gumaganda. Ayon sa isang pag-aaral noong 2016 mula sa University of Wisconsin-Madison, ang mga taong higit sa 65 na nagsagawa ng mental practice ng 5 minuto lamang sa isang araw ay nakakita ng makabuluhang pagpapabuti sa kanilang tugon sa immune system, atensyon at antas ng pagkabalisa. Ang mga resulta ay nagtagal ng ilang linggo. Kaya umiinom si Lolo Simeon ng kanyang turmeric tonic, kumakain ng protina at naglalakad. Ngunit kung wala ito, wala sa mga iyon ang magiging kasing epektibo. Dahil ang iyong mga hormone ang nakakaimpluwensya sa iyong kalusugan at ang iyong mga iniisip ang nakakaimpluwensya sa iyong mga hormone. Hindi mo kailangang maging isang guro o isang monghe. Hindi mo kailangan ng mga kandila at mantra. Umupo ka lang, isipin ang kagalakan at lakas. Isipin ang iyong sarili sa likod ng manibela, tumatawa sa trapiko, nagmamaneho sa edad na 92 at hindi nagkakasakit. Sa kalaunan, mapapansin mo ang isang kakaibang bagay, ito ay nagiging totoo. Makikita ninyo, hindi ito isang sikretong iningatan ni Lolo Simeon sa loob ng mga dekada. Hindi ito genetics at hindi rin ito swerte. Ito ay binubuo ng 5 simpleng desisyon na ginawa ng tuloy-tuloy araw-araw. 5 maliliit na gawi na nag-rewire sa kanyang katawan at marahil ay pumigil sa kanyang maagang pagpanaw. Hindi mo kailangan maging 92 para magsimula. Ang kailangan mo lang ay magsimula. Ang gintong inumin, ang paglalakad na nagpapagaling, ang almusal na nagpapatibay, ang paggalaw sa umaga, at ang pag-iisip na gumagabay sa katawan. Kahit na mukha silang maliliit, sila ay makapangyarihan. Dahil ang kalusugan ay hindi nawawala ng magdamag. Nawawala ito sa mga bagay na ating kinaliligtaan. At bumabalik ito sa parehong paraan sa mga tahimik na desisyon na nagpapanumbalik ng lakas paunti-unti, hakbang-hakbang at isip-isip. Kung nag-aalinlangan ka pa rin kung huli na ba ang lahat, hayaan ninyo akong paalalahanan kayo, kaya mo pa. Nandito ka pa at nasa tamang landas ka na. Ngunit may isang bagay pa akong hindi pa sinasabi sa inyo. May isa pa akong sikretong itinago. Ito ay ang ginagawa ko gabi-gabi. Isang bagay na nag-aayos ng aking katawan habang ako ay natutulog. Pagkatapos ng mga ritual, pagkain, paglalakad at pag-iisip. At ayon sa mga siyentipiko, maaaring ito ang susi sa pagbaligtad ng epekto ng pagtanda. Iyan ang pag-uusapan natin sa susunod na pagkakataon. Isang mahalagang aral sa buhay. Mula kay Dr. Santos, ang kwento ni Lolo Simeon ay nagtuturo sa atin ng isang napakahalagang aral. Ang tunay na kayamanan sa pagtanda ay hindi nakasalalay sa dami ng gamot na ating iniinom o sa komplikadong mga medikal na pamamaraan na ating pinagdadaanan. Ito ay nakasalalay sa maliliit, sinadya at paulit-ulit na mga gawa ng pag-aalaga sa sarili. Ang paggalang sa ating katawan tuwing umaga, ang pagpapakain dito ng tama, ang paggalaw nito ng may layunin,
at ang paggabay sa ating isipan tungo sa kapayapaan. Ito ang mga pundasyon ng isang mahaba, masigla at makabuluhang buhay. Huwag nating hintayin ang sakit bago tayo kumilos. Ang kapangyarihan na baguhin ang ating kalusugan ay nasa ating mga kamay sa bawat pagsikat ng araw. Kung may natutunan po kayo sa araw na ito o may nais ibahagi na sarili ninyong karanasan, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pa nating talakayan tungkol sa kalusugan. At higit sa lahat, mangyaring ibahagi ninyo ito sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga magulang, lolo at lola, mga kaibigan, at sa sino mang maaaring makinabang sa mensaheng ito ng pag-asa at kalakasan. Maraming salamat po